Okay, good morning po, no? At live po tayo dito sa Pasig Park, ano? At dito kasi yung magandang atmosphere, ano? Yung hangin. Kaya tayo nakaganito kasi po ay umulan, no? Hindi na po natin tatanggalin kasi unang-una yan po ang depensa natin sa ating katawan, ano, para tuloy-tuloy po yung pawis po natin. Okay, at talakayin po natin yung mga issue ngayon, ano, at yung pagbibigay ng reward para sa makakapagturo kay Pastor Kibuloy, ano. Yan pinakamabigat, ano, ay bawal pala yun, no? Kung ang mga reward na yan ay manggagaling sa labas ay bawal, no? At napakalaki nung 10 million, ano, para ipamigay doon sa makakapagturo. Siguro naman alam naman ng mga tao kung may kasalanan o wala. Yun nasabi si Kibuloy, ano. Hindi po ako makakapagsabi niyan, korte na po ang makakapagsabi niyan. Sampahan nyo na po kasi ng kaso sa korte para hindi po nagiging political harassment. Palibasa, mga kaibigan po sila ni former President Duterte, kaya parang pinipersonal po sila lahat, no? Kaya lahat po yan ay ating pong kukomentaryuhan at aaksyonan, re-reaksyonan, ano. Yung pangyayari sa Davao, mabigat, no? Mabigat po yung pinapasan ng ating Vice President, sapagkat kung tanggalan ka nga naman ng ng security, paano po yung seguridad ng Vice Presidente at ng buong pamilya niya ay kawawa, ano. Buti na lamang, saludo tayo sa mga tiga MILF, ano, na siyang nagbigay ng yung 11 tribo doon sa Davao. Sila po yung nagbigay ng security o protection. Anumang oras ay kailanganin ang MILF, nandiyan po sila, no? Yung pinakamataas sa MILF nagsalita na po para mabigyan ng security o seguridad ang ating Vice Presidente. Thank you at mabuhay po kayo. At sa mga tiga MILF, sa mga nagbibigay ng security, yung 11 na mga tribo ng sa Davao na nagbigay ng security, mabuhay po kayo. At doon sa mga tiga Davao, hindi man tiga Davao, sa buong mundo na nagbibigay ng security, maraming salamat, no? Ingatan po natin ang ating Vice Presidente, sapagkat siya ang sinasabing designated survivor, no? At dahil ang ating presidente na si BBM parang wala sa tamang pag-iisip, sapagkat yun nga, nawawala siya, no? At talaga namang marami nagpatunay na gumagamit siya, no, ng mga pulburon. At ang nagmamaniobra ay itong hindi naman hinalal ng bayan, no, na si Lisa at si Tambaluslos, ano. Yan po ang ingatan po natin, bantayan po natin, suportahan po natin ang ating Vice Presidente, lalo na yung maisog, no, ang grupo ng maisog sa buong mundo. Ay mabuhay po kayo, tuloy-tuloy lang po, no. Huwag po natin pabayaan. Kung kinakailangan na lumabas po tayo, di lumabas po tayo para masuportahan po ang ating Vice Presidente, no? At wag nating hayaan na siya ay gawan ng hindi maganda, no? At doon naman sa mga senador at congressman, wag po tayong masyadong
kumampi doon sa mga mali. Hindi ko sinasabing mali lahat, no? Ang number one, aking panawagan na kila Rapi Tulfo, Joel Villanueva, lahat ng mga senador, kay Chis Escudero, no? Sana po ituwid nyo po yung mga nangyayari ngayon, gaya po ng hanapin yung 5,500 na budget ng flood control, ano? At biruin mo, milyon pala o bilyon ang mga nakukuha ng mga DPWH, MMDA, lahat po, no, nangasangay, no? At lahat yan ay ating pong pinapanawagan doon sa ating mga sa ating mga senador at congressman, no? At siguro bukod doon sa aking panawagan na imbestigahan nila yung mga katiwalian ng Malacanang, katiwalian sa gobyerno, no? Imbestigahan po nila kung talagang wala po kayong pinapanigan at batas ang inyong pinairal, imbestigahan niyo po sila, no? Yan po ang Tsaka doon naman po kay Senador Rapi Tulfo, Joel Villanueva, Chis Escudero, yung nasabing transport group na nagpoprotesta tungkol doon sa modernization program ng gobyerno, ay hindi po sila nagpa-consolidate, no? Binigyan sila ng pagkakataon para makapag-consolidate, pero matigas po ulo nila. Ang ginagawa nila ay nilalabag nila ang batas, no? Na ayaw nilang sumunod, nagmamatigas sila, yung manobela at piston, no? Siguro hindi natin dapat kampihan yung mali, no? Bakit kinakampihan nitong ni Senador Rapi Tulfo at ng ibang mga senador at congressman itong nagrarally na hindi sumunod sa consolidation, no, ng gobyerno, ng LTFRB at DOTC, samantalang yung sumunod po, yun ang dapat proteksyonan nyo dahil sila po ay nagpa-consolidate ng kanilang mga sasakyan. Paano yung mga ibinayad nila? Ibabalik nyo po ba ang pera nila? Gaano po sila karami? Napakarami po ng mga yan. Kapag sila po ay nag-aklas dahil sa ginagawa nyo pong pagkampi doon sa mali, mambabatas po kayo eh. Alam nyo po yung batas, no? Kayo ang gumagawa ng batas, no? Kahit ano pang gawin nila, dapat hindi nyo kinakatigan yan. Dahil ba malapit na ang eleksyon, pamparami ng boto? Naku, sana ako panawagan ko doon sa mga botante, wag po natin iboto yung nakikita nating walang silbi sa Senado at saka sa Congress, no? Na nag-uubos lamang sila ng pera o yung budget ng taong bayan, inuubos lamang po nila, lalo yan si Romualdez, ano? Naku, wag po natin iboboto yung mga yan, no? Lahat po ng mga anomalya nandito na sa mga nakaupo ngayon. Nakita nyo naman, ghost project po itong 5,500 na flood control. Nasaan po ang pera na pinampagawa, ayun sinasabi nila na ipinagawa nilang mga flood control. Bakit bumaha? Ang tanong, bakit po bumaha? Yan po ang tanong ng programang ito, no? Kaya kayo ay mag-ano po tayo, no? Magising na po tayo sa katotohanan. Wag po tayong uulang tayo ng oo, no? Tayo rin po ang may hirapan. Okay, maraming salamat at magandang umaga sa inyo lahat at sana po ay
subaybayan nyo po ang aking ina-upload at live sa YouTube channel ko, no? Maraming salamat at mabuhay ang maisog, mabuhay po ang mga Duterte, mabuhay po ang sambayan ng Pilipino. Huwag po natin iboto ang hindi karapat-dapat. Maraming salamat. Hanggang bukas po.